Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Sana'y puwersa na po itong mga demonyo na may mga masamang plano para sa ating bansa at yung ayaw po makulong sa matitinding korupsyon na pinagagawa po nila sa ating bansa. Yung mga pagnanakaw, mga kababayan po natin. Ito nga yung sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na siya po ay makukulong dahil hindi siya ay magnanakaw o hindi siya ay lumalaban sa korupsyon. At kung titingnan natin ngayon ang sitwasyon kung paano nila binabaliktad itong gobyerno ni Marcos Jr., mga Dilawan, mga NPA, at itong mga parang-adik, yung pagnanakaw na pilit nilang binabaling po o pilit nilang pinaparatang sa kay Vice President Sara at nagpalabas pa po sila ng sinasabi nilang bagman. Ngayon, nalaman natin na ito pala ay pakulo na naman ni Trililing at ni Laila de Limao para po idiin itong si Vice President Sara. Pero mga kababayan po natin, sadyang matalino po ang mga Duterte. Matalino po yung mga Duterte supporters dahil nagkakaroon ng mga research para mapatunayan na puro po kasinungalingan at talaga nga namang manufactured itong mga ebidensya, itong mga allegation laban po kay Vice President Sara. Yung bottom line nito, alam naman natin mga kababayan, dahil nalalapit na po ang election para sa 2028 at talagang hindi po sila papayag na makaupo po ang ating Vice Presidente. Kaya naman ginagawa nila ang lahat na paraan para ito po ay masira. Kita niyo po ito. Kanina lang, nag-file po sila ng kasong plunder laban kay Vice President Sara. At malinaw na ito po ay pananakip, diversionary, para makalimutan ng taong bayan na si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, kasama po itong si Sandro Marcos, ang mga tunay na involved sa issue ng corruption. Anong sinasabi ng ICI? Anong sinasabi ng Ombudsman? Maaga pa daw po dahil wala daw po sila nakuhang ebidensya patunay na talagang dapat kasuhan si Martin Romualdez. So of course, ano pa ba yung ating dapat aasahan? And kung kay Vice President Sara naman, syempre, parating na naman yung impeachment complaint nila para po sa February 2026. Pero sabi nga natin, God is good. At alam po natin na hindi po sila magtatagumpay kahit pa itong mga masisipag di umano, manalangin ng mga pare, ang mga bumabanat kay Vice President Sara. Pero bago natin puntahan itong bayarang pare, ating na pare, dito muna tayo sa napakatinding revelasyon po ni Miss Joey at the same time ni Miss Sasasot patungkol po sa faith na si Ramel Madriaga. Paano nila nalaman? Paano nila na-discover? Okay, ito po yung ating panoorin. Then natin. Inauguration ginawa. This was during the inauguration of Inday Sara. I believe that was June 15. That was June 20 or ilista ninyo ang timeline. Lahat ng may ballpen at papel, kumuha na kayo ngayon dahil kailangan ilista nyo mga information na to dahil matindi tayong makikipagbardagunan sa mga hinayupak na ito. I-click nyo ang share. Yung mga kakarating pa lang, i-click nyo na ang share, no? Kumuha na kayo ng inauguration. Oo. June 19. Okay. Isulat nyo to class, ha? Isulat niyo ang mga dates and purposes. Okay. Parang lecture, no? Tapos pagkatapos ng discussion, kailangan may exam po tayo. Sige, tuloy natin. June 14. Okay, bakit ang title natin ngayon is The Tale of Two Ramil Madriaga. Yun. Tanong mo ako, Joey. Sas, bakit? Go, 1, 2, 3, go. Bakit Tale of Two Bakit Tale of Ramil Two? Madriaga? Di ba, ang galing ko? Di ba? Okay. Siyempre nakakaloka, di ba? So, kasi nga, ano yung sabi ni Montulfo? Itong lalaking ito ay siya yung Ramil Madriaga ng Madriaga Kidnap Group. Nakakulong daw ito. Okay. Alam mo, napapansin natin ngayon kung hindi yung mga Dilawan, Bayarang Pare, NPA, at yung mga supporter vlogger ni Bongbong Marcos ang umaatake po kay Vice President Sara, itong si Montulfo ay talagang napakasipag po umatake nito kay Vice President Sara. Pantakin mo, no? Sinasabi niya na wala daw po siyang connection sa kanyang kapatid. Hindi daw po utos ng kanyang kapatid. Pero alam natin na yung kanyang kapatid na si Rapi Tulfo na napakalakas magbigay ng tips sa mga chicks, mga kababayan po natin.
na talagang interesado po na maging presidente at maging vice presidente. Siyan po yung ambisyon nila. So ngayon, itong pagsulat nitong si Montulfo ng isang kasinungalingan laban po kay Vice President Sara. Sinong tanga na kagaya po nila ang maniniwala na wala po ang kinalaman itong si Rapi Tulfo sa kanilang pinagagawa. Diba? Of course, may kinalaman yun. Okay, pakinggan natin si Mrs. June 14, ipalabas mo nga yung, pwede mo kaya ipalabas yung news about dun sa kidnapping? Yes, yes. Sige, papalabas. Ay, pwede, hanapin mo sa page. Ako na lang. Dito sa phone. Oo. Dito sa phone na. Ito ang timeline. Sinasabi nila itong katabi ni VP is Ramil Madriaga na kidnapper. Yan ang sinasabi nila. Yan daw yon. Nakukulong ngayon sa Bilibid. Bilibid yung JNP, no? Tama ba? Oo. Okay, Bilibid. Okay. Ang storya nung kidnapper na yon, ayon sa balita, noon, 2022, nung matino pa ang medyang nagbabalita, no? Oo. Yung Madriaga ay boss nila yung kinidnap nila. Oo. Filipino-Chinese na taga-Tondo. Okay? Taga-Tondo. Filipino-Chinese para magpinsan na kinidnap at humingi ng 100 million na ransom. Ngayon, nasa kote sila. They were in hot pursuit sa may kainta, nagkabarilan, eksena, nakatakas nung Madriaga, yung Ramil. That was June 14. Ngayon, ang gustong palabasin ng mga hinayupak na ito, pagkatapos makipagbarilan, ng June 14, sa kainta, is, pupunta ako ng inauguration ni Inday Sara na kung saan sandamakmak ang pulis dahil nandun si Bongbong Marcos, nandun si napapasok na presidente, nandun si Bibi Sara, nandun lahat ng senador. Halos lahat ng senador. Nandun si PRD. So yung security mo nun, sandamakmak ang security mo sa Davao City. So meron kang number 1 most wanted na kidnapper ay pumunta sa inauguration. Okay. Ito yung tingnan nyo ha, simula pa lang po yun, mga kababayan po natin, sa paghimayumay ni Sasrogando Sasso dito po sa sitwasyon at itong involvement ng sinasabi nilang si Ramil Madriaga. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan po natin, nung una ko na yung kinumpara yung pagmumukha ng sinasabi nilang kriminal, yung may naka-green, yung may mugshot, yung nakadilaw, orange, ano matawag dyan, no? Na may mugshot. Sabi ko, ang layo naman po ng pagmumukha nitong may picture na nakamugshot kumpara po dito sa picture na katabi naman po ni Vice President Sara. Ang layo po. And nasa balita po ito nung nahuli at sinasabing paano nga po siya nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa PSG. Yun pala ay may epilepsy. At itong litratong ito, mga kababayan po natin, malinaw po na hindi po siya. So, ako naawa din ako sa lalaking ito. Kasi ninakaw ang kanyang personal na identity at ginamit bilang yung criminal na si Ramil Madriaga. sinasabi nilang picture. Bakit the tale of two Ramil Madriagas? Dahil ang ginawa ng mga hinayupak na ito, naghanap sila ng Ramil Madriaga. At na-check-kuhan nila na merong kakilala si BP Sara na Ramil Madriaga. Oh, yun pala. Yan yung Ramil Madriaga na yun. Oo. Pero hindi yan yung kidnapper. Okay. Magbibigay tayo ng evidence ba? Evidence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan tayo, di ba? Ganyan. Yes, Kakayanin yes. kayo. Hindi nyo ko kakayanin kayong mga diehard Duterte supporters. May musad ako. Mga bakla, papunta pa lang kayo nagpatumbling-tumbling na ako, nagpasirko-sirkulo ako. Okay. Oo. So ito, Ramon Tulfo, hinayupa ka, makinig kang matanda ka. Sana ma-meet mo uli si Claudine at si Raymart pagkatapos nito. Ngayon, Very, very soon.
Very, very Ulo mo talaga to si Sos, mamitsa na daw si Claudine at itong si Raymond. Eh di bugbog na naman yun. Papabugbog mo na naman. Tuloy tayo. soon. Okay, Saan nila yes. kinuha Okay. Saan nila kinuha itong picture na to? Kinuha nila itong picture na to sa isang Ramil Madriaga na kakilala ni BP. Kasi, supporter ito. Okay? Supporter ito. Okay, so i-share ko na. Pwede ako dito mag-share, di ba? Oo, pwede. Pwede ako mag-share. Tapos ihanda mo na yung affidavit, girl. Yes, okay. Kasi, iisa-isahin natin yan. Paano ako mag-share yun? Ito, tutukan natin mga kababayan ha. Tapusin muna natin yung ilang mga part bago tayo mag-react. Kasi napaka-importante po yung dinidiscuss ni Mrs. Sorgando Sason patungkol po sa tunay na identification nitong si Ramil Madriaga na ninakawan ng kanyang picture, ninakaw nga po ni Montulfo at itong mga piglawan-dilawan para gamitin against kay Vice President Sara. At itong Ramil Madriaga na tunay na kriminal at kidnapper. Okay, tuloy tayo dito. Share. Screen. I-click nyo na ang mga bakla kayo ng taon. I-click nyo na ang share. Yung mga nandiyan, kakarating pa lang. Oo. Yan Okay. po. So ito ay isa ring Ramil Madriaga. Dito nila kinuha yung picture. Okay. Papakita ko sa iyo yung picture yan na mismo. Kinuha nila yung picture na yan dito. Okay? Lahat ng picture dito, kinuha nila yan dito. Asan ba yung inauguration? Para lumagpas ata ako mga bakla kayo ng taon. June, Taas pa. June 20. ito ano pa lang to, Asan ang bayad mo? Magsalita ka. Ano parang mo nga yan? Paano mong sasabihin? Kidnapper ito. Yung sinasabi niyong kidnapper sa BSP. Bakla June 22. Nako. Nakikita niyo ba yung date? June 22. Pumunta pa ng presidential security group. Ayan, June 27, 2022, nasa Camiguin. Correct. June, nasa Camiguin. Ayan. Sinabi ni Mrs. Sorgando Sason, mga kababayan po natin, na nagbabakasyon nga po itong si Ramil Madriaga na supporter ni VP Sara na sinasabi nilang kriminal, sinasabi nilang bagman daw. So talagang obvious po yung drama nila. Noon naman sinabi ko po sa inyo mga kababayan po natin sa mga nauna nating vlog na talagang masusunog po sila dito. Lalo na kapag mag-imbestiga ay yung mga matatalino at sanay po sa mga investigation ng mga vloggers. Gaya dito sa Sorgando Sason, si Miss Joey, Atty. Trixie Cruz, si Tio Moreno, of course, nandiyan pa si Crisette. Napakarami po na mga magagaling mag-research. May mga connection na talagang mabilis nila malalaman kung sila po ay nagsisinungaling. Kaya may hirapan po, Australianis, si De Lima, sino pa, yung mga grupo nila, Royce Taveros, may hirapan sila dito. Tuloy natin to. Camiguin ba yan? Camiguin ba itong may... Bigay niya. Hindi pa kasi ako nakapunta ng Camiguin eh. Camiguin. Nasa Etong education niya. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Tapos nagtrabaho na siya kagad ganyan. Tapos wala na siyang eksena sa buhay. Ngayon, di ba? Sabi niya, naka-assign siya ng 2018 to 2021. Sa National NSC. Security. Oo, yan daw ang kanyang, nagtatrabaho daw siya ng mga panahon na yan. Okay, yan. Okay, paki-close na. Tandaan niyo yan, ha? Okay, go. Ngayon, paano ba ako mag-share ulit? Ito ba? Yes. Okay. Galing. So ngayon, so ito yung sinasabi nilang, sabi mo Montulfo kidnapper, ay pakalat-kalat sa Pilipinas, sa loob ng Office of the President, July 2022. Paliwanag mo nga yan, Tupo, paano ka makakapasok sa Office of the President ng July 1, 2022 kung ikaw ay #1 wanted for kidnapping? Hindi mo naman magsisisi dito si Digong dahil si BBM na presidente dito, gunggong ka. Correct. Ngayon, ayun, pakalat-kalat.
kumalat. July 13, 2022, naglabi-labi pa siya ng asawa niya. Pumunta pa, ito yung sinasabing stand-up comedy bar. Ito yung sinasabi ng stand-up comedy bar sa Tomas Morato. Kaya naman yung pinagtagpi-tagpi nilang storya. Ito na. Buisit, mga hayop, mga kababayan, no? Alam mo yung picture ni Kuya na yan, na yung Duterte supporters. Ang ginawa pala nila, pinagtagpi-tagpi nila yung picture para makagawa po sila ng kwento kung saan dinadala yung pera na sinasabi. Pambaya daw po. Grabe, hayop talaga itong gobyerno ni Marcos Jr., no? So, ngayon makikita mo talaga kung gaano po sila katraidor. Alam mo yung pagkukunwari nila na gusto nila makikipag-usap kay Vice President Sara, yun actually pakitang tao nila para kunwari sila po ay mabait. Pero taliwas po ang kanilang ginagawa. So, may mga pailalim po sila na diskarte kung paano nila sirain si Vice President Sara. Gamit naman po ang kanilang mga kaalyado ngayon, kasanib pwersa na mga pinklaman. So yun po yung kanilang ginagawa. Alam mo, inisa-isa po yan sa Sugando Sasot. At may mga moment pa. Itong significance na to. Ayan. Oo. Okay. Ayan siya, parang guest of honor ata siya. For example. Diba? Ayan siya, diba? Graduation niya. Ito ang kanyang tinapos noong August 2022. Masters in Management, Major in National Security Administration. August 2022. Pakita mo nga yung affidavit na pinapakita nila. So ngayon, hindi nila nilagay dyan. Alam mo yung nagbagdagbawas sila kasi pag nilagay nila yan, malalaman kung kanino nila kinuha. Kung sino yung sinasabi Ramil Madriaga. I graduated in 1995 and took the bar examination year but did that mass. Tapos wala na education. Napaka-recent nung graduation mo. Correct. At nung August 2018 to 2021, nagtatrabaho ka. Bakla nag-aaral ka eh. Bakit hindi mo nilagay niya nag-aaral ka? Correct. Na nagsischooling ka, di ba? Nagsuschooling ka rin. Pwede namang ano ka, pwede namang working student, di ba? On the side, kasi postgraduate na to postgraduate. Yes. Pero nga, hindi nga nila nilagay, kasi pag nilagay nila dyan, mabibase to kung sino. Kung sino itong eksena nila. Okay. So ngayon, balik na ulit tayo sa screen ko. Di ba wala? Okay, wala silang nilagay. Ngayon, ayan siya Ramil Madriaga, Master in Management, Major in National Security Administration. Gumraduate po siya ng August 2022 sa Philippine Christian University. Mga bakla kayo ng taon. Gawa na kayo ng storya. Ayan pa siya, graduation niya, nasa PICC. At ito yung sinasabi nilang pinaghahanap ng batas ng panahon na to, Joey, ha? Kasi may kasama pulis. At may kasama siyang pulis. PICC, ayan ang kanyang diploma, kakagraduate. Hindi ba? Ayan. So, nakita nyo na. Kasi yung pulis na yan, nategi, na-ambush. Afterwards. Nandun din siya sa Lamay. Nandun si Abalo sa Lamay. Ayan po mga kababayan po natin, bistado po ang kanilang drama, bistado po ang kanilang kasinungalingan. Kaya gaya nga na sinasabi ni Sas Rogando Sasot, dapat mag-share na po tayo at kaya na ginawa natin, kumuha po tayo ng kopya para maipakalat natin ang impormasyong ito. So i-upload din po natin ito sa ating Facebook para makita ninyo lahat ang patunay na talagang sinungaling po sila. Gagawin nila ang lahat para masira lang si Vice President Sara. Yun nga sinasabi ni Sas Rogando at ni Ma'am Joey na paano po na yung isang kriminal, isang nagtatago sa batas, ikasama po dyan si Abalos, kasama po yung pulis, pupunta po sa Presidential Security Group. Diba? Kaka-graduate lang. So napakalayo itong si Ramil Madriaga na ginamit nilang kwento doon sa kriminal. At sinong tanga, no, na alam ni Bibi Sara na mainit po siya sa mata niya sa kalaban sa gobyerno, kalaban niya na mga ambisyoso, no, matataas yung pangarap. Sino tanga na pupunta doon sa
presuhan sa BGMP, bibisita. Alam mo, ang ginagawa nila yun ay kasinungalingan. Alam mo yung totoo na nagbisita sa BGMP at aminado, walang iba kundi si Laila de Lima. Oh, di ba? So si Laila de Lima, yung may kausap sa talagang Ramel Madriaga na kriminal. At ang sabi nga ni Sas, talagang ang galing ng pagtagpi-tagpi nila. Nag-research pa talaga sila para hanapin yung kapangalan ni Ramel Madriaga. Kaya para sa akin, dapat magsalita po itong totoong si Ramel Madriaga at sabihin ang katotohanan na ninakaw po ang kanyang kwento, ninakaw po yung kanyang identity para gamitin against kay Vice President Sara. Dahil hindi dapat siya papayag. Dahil lumabas po yung katotohanan, mga kababayan po natin. So, end connection po dito sa napag-usapan natin. Para mapanood nyo po yung buong video, pwede nyo pupuntahan kay Miss Joey. Yung live stream na yan, kompleto yan. So, yun, pwede nyo pong panoorin yung buong kwento ng dalawa kung paano nila in-expose ang dalawang klaseng Ramel Madriaga na ginamit po nila laban po kay Vice President Sara. So sa kabila po ng paninira nila kay Baby Sara, alam naman po natin mga kababayan na ang naniniwala dyan ay ang kalyado lang po nilang mga adik at bangag. At dahil hindi po sila nagtagumpay doon sa impeachment against kay Vice President Sara, syempre sa kwento po ng confidential fund, ito na. No? Marami daw po silang ebidensya na magpapatunay na talagang mananagot daw si Bibi Sara at nagpagal po sila ng plunder sa ombudsman. Kaya nga yung plano nila kung bakit pinaupo itong si Boying Rimulya bilang ombudsman ay para talaga sa politika. Para talaga, mga kababayan po natin, sirain po itong si Vice President Sara. At ang mga hinayupak na mga dilawan, itong mga bayarang pare, itong paring adik, mga kababayan po natin, yung mga nangunguna ngayon sa pag-file nitong kasong plunder laban po kay Vice President Sara. Alam mo yung ginawa din nila dati ito kay Jojo Binay. Pero ibahin po nila si Vice President Sara. Hindi nila kayang gawin ito sa ating Vice Presidente. At kagaya ng sinasabi ko mga kababayan po natin na iba kasi ang mga Duterte. The more na sinisira po nila, tandaan natin, the more po na lumalakas sa taong bayan. Dahil hindi po magnanakaw ang mga Duterte. Kung meron po na magnanakaw, ito talaga ang gobyerno ni Marcos Jr. At ang 10, 15, 20, 30, 50 o mahigit 100 nakaalyado nila. At tingnan nyo kung anong purpose nila dyan. Ito yung nagpalang impeachment eh. Outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Public trust. Alam mo, pare na ito mga kababayan po natin. Ito po yung naging attack dog na rin ngayon ni Bongbong Marcos. Dati galit na galit po to sila kay Bongbong. Galit na galit po sila sa mga Marcos. Ngayon, sila po yung ginagamit ni Bongbong Marcos para i-twist ang issue, i-divert ang issue, at para ang atensyon na naman ng balita ng taong bayan ay kay Vice President Sara. Pero again, mga kababayan, hindi po tayo dapat mawala doon sa issue ng corruption, issue po ng flood control na dapat si Martin Romualdez, itong gobyerno ni Marcos Jr. ang dapat managot, hindi po si Vice President Sara. Alam mo kung bakit ginagawa nila ito? Dahil sa dami pong pera, mali-malita pong pera eh. So gagamitin na naman nila itong issue at idamay si Vice President sa issue ng corruption. Yan naman ang purpose nito. Hindi sila nagtatagumpay sa impeachment eh. Bakit? Ipalpak nga. Wala kang katotohanan. Puro invento lang. Kaya kung may demonyo na pare, ito yun. Ito yun ang pare na to. At yung mga nasa likod niya, lahat yan mga demonyo, may mga personal interest po sila. Hindi para sa kaputihan ng ating bansa talaga yung purpose nito. Kundi, talagang linalangin sa isang napakalaking kasinungalingan ang sambayan ng Pilipino. Ang kababayan natin, hindi dapat maniniwala yung tao dito sa kanilang kasinungalingan. Puro invento yan. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances
as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account, one, on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat. Sir, para po sa publiko, para po mas maintindihan po nila, paano po ipapaliwanag kung bakit kailangan pong maharap sa ganito po mga reklamo si Vice President Sara Duterte? Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag. Hindi daw sila matitinag, mga kababayan po natin. Paano kayo matitinag yung puprotekta sa inyo oligarko at ang si Tambaluslos at ang gobyerno ni Marcos Jr. So paano kayo matitinag? Kasi ang purpose naman talaga nitong ginagawa po nila para pagtakpan ang issue ng bilyon, trilyon na ninakaw sa flood control. Yan po yung tunay na purpose nila. Walang iba po, mga kababayan po natin. Kaya sabi nila, hindi sila matitinag. Siyempre, diba, yung nasa likod nyo, yung mga sindikatong ayaw pa upuin yung mga Duterte. Kaya sa totoo lang, no, yung pagrarally-rally ng mga paring ito, hindi naman talaga para sa korupsyon yun. Hindi naman talaga para magkaroon ng hustisya at mapanagot ang tunay na magnanakaw. Ang purpose talaga nila ay para sirain si Vice President Sara at protektahan si Bongbong Marcos. Pero yung ginawa nila, nagkaroon pa sila ng exhibit ng sinasabing AJK effect naman yun doon sa House of Representatives at pinoprotektahan ng mga kalyado ni Martin Romualdez. Medyo magpupos ka dyan ng AJK, susuportahan pa. And now, si Bini Abante. Sabi ni Bini Abante, dapat daw sabay investigation ang ombudsman at isabay daw po imbestigahan itong sinasabing issue po kay Vice President Sara sa House of Representatives. So kumbaga, gagawa na naman sila ng another investigation, another version ng investigation para po kay Vice President Sara. Mga kababayan po natin, nakakasawa na pong ganito, nakakagigil na, no? Okay lang sana kung pera ng mga putang ina ito ang ginagamit. Pero pera po ng taong bayan ang kanilang ginagamit laban po kay Vice President Sara. Kailan pa tayo maninindigan? Kailan pa tayo lalabas? Papayag po pa tayo na ginaganito na lang tayo? Ginagago nilang taong bayan ang issue po corruption. Huwag natin kalimutan. Diba? Yung Diskaya. Itong si Satico, Martin Romualdez, Sandro Marcos and Martin Romualdez, mga kababayan po natin. Ang isa po sa may pinakamalaking allocable fund na pera po ng taong bayan. And may isang rapid tool po, di ba? May isang rapid tool po na namumudmod ng pera sa mga chicks. 100 of thousands of piso ang pinamumudmod ng isang rapid tool po. Pero walang mga ganong klaseng issues. Pero pagdating sa mga Duterte, napakainit ang dugo nila, mga kababayan po natin. Kasi nga, hindi nila matanggap na may isa na namang Duterte na lilinis sa kanilang mga kalat at talaga nga namang uubusin itong mga sindikato sa gobyerno. Makukulong sila lahat pag po ni Bibi Saray. Totoo yun, makukulong sila lahat. Kaya yan ang sinasabi ko. Pasko, na sinasabi ni Bongbong Marcos, sinasabi ni Bististon, na may makukulong na ng mga politiko kasi nungalingan yan. Ang makukulong po ay yung mga maliliit na isa lang. Pero yung si Martin Romualdez, yung kaalyado nila, yung sinasabi ni Bongbong Marcos na wala po siyang kinalaman, napakalaki kasi nungalingan yan. The moment na pinirmahan niyang budget, may kinalaman sa dyan. Pero anong ginagawa nila ngayon? Spending people's money, kagaya ng ginagawa nito mga bayarang pare, mga dilawan itong si Silo Magno. Kita nyo, nanawagan pa sila ng Marcos sa hindi. Kasi gusto nilang tiisin na magnanakaw, bangat,
ayaw na po nila maupo si Vice President Sara. Data nila na si Atty. Rowena Guanzon, binabanatan nila ngayon. Issue lang na nakikipaglaban si Atty. Rowena Guanzon doon sa isang dayuhan na pilit siyang binabastos, napakalaking issue na po para sa kanila ngayon. Eh, tingnan nyo ngayon, pati Senator Bato de la Rosa, lahat ng galaw ni Senator Bato de la Rosa ay binabantayan na ngayon ng DILG. At para sa kanila, ang inaantay po nila is warrant of arrest na lang laban kay Senator Bato de la Rosa. So talagang magpapasa ilalim pa rin po tayo sa kamay ng mga dayuhan sa gobyerno ni Marcos Jr. Papayag po ba yung mga Pilipino? At alam nyo, nakakagigil pa. Ultimo yung ginagawa po natin na signature caravan. Itong tayo kami naman signature campaign. Binaharang nila. May mga nangigipit pa ng mga politiko. So, I don't know kung bakit gano'n na lang sila katakot sa mga Duterte. Kaya lagi ko naiisip, no? Itong mga trolls na ito, itong mga taong galit sa mga Duterte, masasabi natin ito yung mga adik. Ito yung mga walang utak o kinakampihan na lang po yung mga magnanakaw. Dahil nakatanggap po sila ng ayuda or pera tuwing election. Pero hindi nila naiisip, barya lang na napupunta sa kanila. Napakalaki na napupunta sa mga magnanakaw. Palagay nyo, yung mga rimolya na ito, hindi sila nakikinabang sa pinagnanakaw ng mga nakaupo sa pwesto. Ito yung mga binabayad ngayon sa kanila para manahimik, para lunukin na lang ang kanilang prinsipyo at hayaan na lang na bangag sinungaling magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya pues manindigan po tayo. Magkaisa na po tayo upang labanan po ang korupsyon at ang tunay na kalaban ng gobyerno. Ito yung mga magnanakaw. At mga kababayan natin, huwag tayong papayag na kanila pong i-disqualify, kanilang gawa ng kaso o ipakulong itong si Vice President Sara. Dapat manindigan na tayo. Dahil kung hindi po, patuloy tayong maghihirap. At tingnan mo, wala na pong investors na pumapasok sa ating bansa. Pero okay lang sa kanila. Huwag lang Duterte. Yan po yung kanilang ginawa. Investors wala na, wala nang tiwala. O yung mga OFW, may plano na naman na mag zero remittance. Baksak na ang piso. Tinan mo yung palitan ng piso kontra dolyar. Napaka-taas na ng dolyar kontra piso. Kasi nga po, bagsak yung ekonomiya natin. Pero sila, patuloy pa rin sila na gumagawa ng diversionary issues. Kasi nung halika, at pagtakpan ang kanilang ginagawang pagnanakaw sa flood control. Kaya laban na po tayo, mga kabayan po natin. Maraming salamat po. At sana sa pag-iikot po natin dito po sa Zambales ay makiisa po kayo sa ating ginagawa na tayo kami naman signature campaign. Abangan niyo po ako palagi nakalive po tayo sa ating Facebook. Sa page lang po, Kababayan PH. Doon na po tayo nagla-live kasi mas maraming kababayan natin na nag-aabang sa Facebook para po sa ating ginagawang karaban ng signature campaign para po sa mahal natin na si Tatay Digong. Maraming salamat.